Queens and hello world! Alam niyo, sa loob ng bahay ni Kuya, hindi natin mapipigilan na makabuo ng magandang pagkakaibigan. Tulad na lang ng pagkakaibigan nina JM at Fiang. Pero paano kaya kung masubok ang pagkakaibigan nila dahil sa pagrespeto sa nakaabang na manliligaw? Anong pipiliin mo? Pagkakaibigan or pagkakaibigan? Balikan natin. Sa pagkasama nina JM at Fiang sa bahay ni Kuya, tila nangingibabaw ang kanilang pagiging matalik at malapit na pagkakaibigan. Pero, nang maikwento ni Fiang ang relasyon nila ng kanyang manliligaw sa labas ng bahay ni Kuya, nasa Pangasinan kasi siya, most of the time. Tapos, minsan, babiyahe lang siya. 3 hours, 4 hours, mula Pangasinan to Manila. I-date niya lang ako at saka si Mami. Paano kung papuntayin ni Kuya dito, Joam? Hindi ko na ma-imagine. Sabi ko, baka iiyak na lang ako. Kahit ako siguro pupuntayin ni Kuya dito. Hindi ko kakayanin. Si JM, tila nagdalawang isip sa kanilang pagkakaibigan. Ganun pala yung tingin niya. Kumbaga, ngayon lang niya binild up. Kaya nag-a-adjust din siya. Kasi nakakaya din naman doon sa lalaki sa labas. Masyado siyang madikit dito sa loob. Kahit clingy ako sa lahat, wala akong pakialam sa inyo. Ako, ang sakit nun kung ako yung lalaki. Pero may uuwian pa din ako. Matay tayo dyan mga herbs. Tututbrush na Mamaya, nai-issue na ako. Sa panibagong pananaw kay Fiang, si JM nagsimula ng dumistansya. Pero si Fiang napansin din ang pagbabago ng matalik nitong kaibigan. Garlic. Dito ka nga sa akin. Ano, bakit ba nalayo ka sa akin? Ayaw mo sa akin? Bakit? Pero lang. Bakit ayaw mo ako katabi? Hindi, joke lang. Bakit ayaw mo na? Joke nga lang. Sabihin mo. Ang mapapatayin ako, last time. Dito ka lang. Ayaw mo na. Di wag. I hate you all. Kaya naman ninabuti ni Bensoy na magkausap ang dalawa. Anong problema natin? Anong problema? Jay, alika nga, Jay. Pinapahalaga mo yung nanliligaw sa'yo. Kasi mabait yung tao. Yun na nga, tinutukoy ko. Sana nag-a-adjust ka rin. Ano, gets mo? Hindi, alam niya na ganito ako. Kahit na. Gets mo na ngayon. Nagigets ko nga. Para naman sa amin, kaibigan. Dito ka, Jack. Ayaw lang namin na ibang pagtingin sa'yo ng ibang tao sa labas. Eh, nung kakwentuhan mo si Colette dun, yung hindi ako nagsasalita, alata naman gusto mo pala yung lalaki. Di ba? Bakit may mali siya ba yung ginagawa ko? Di wala naman. Sa amin, Sa wala. atin, magkakaibigan tayo. Pero, Isang pero mata sa ng iba, yun ang natin iniisip namin. Ang sa akin lang, kahit sa labas kasi, ganun ako. Doon ako time ako na-depressed. Pagiging social media, ko, nagrabe yung magsalita yung tao sa akin. Parang, maging clingy ako. Tapos may magsasabi sa akin na wag ganyan. Sabi ko, parang sa akin, walang mali siya. Sobrang liberated ko. Kaya parang na-hurt lang ako kanina. Pati kayo. Kayo na nga lang yung very close ko. Tanggap namin kung ano ka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil... Kilala mo naman pati yung sarili mo, kilala ka naman namin eh. Siyempre, respeto na sa'yo. Respeto na rin sa kanya. Respeto bilang kapwa lalaki. Never pa akong pinaiyak nung kalal na yun. At ito, hindi kita pinayak dito. Flashback na lang. Kusa ka mo. Hindi. Alam, Sorry lang ako. kasi na-hurt ako. Sorry. Diba, Sa susunod, alam na. Nag-sorry ako ng maayos, tanggapin mo ng maayos. Thanks, I guess. Basta sorry, yun, sorry. Mga sakaloob-looban ko, sorry. Matapos ang pagtatapat at pagbabago ng pakikitungo sa kanilang pagkakaibigan, paano kaya sumuporta si JM kay Fiang sa hamon ng Pinoy Big Balita? Sa Pinoy Big Balita, binulabog ng headlines ang housemates kung saan ito ay maaaring maging big truth or big lie. Hindi ko na kinaya. Sian. Sino si Sian? Sean! Ay, si Sean. Namatayan? Tears of joy yan. At kahit walang nasabi, ang mahalaga ay may kaibigan na nasasandalan. Kamusta ka na ngayon hinggil sa balitang yan?
Ngayon, kuya, sobrang okay na ako. Wala na akong, alam mo na yun, hindi na ako naiyak. Sobrang saya ko na ngayon. 100% moved on. Alam mo ko kaya ba't din ako mabilis naka-moved on sa kanya? Kasi, unang-una, 3 months kaming walang communication at all. Hindi naging kami. Nagkamali lang din siya. Kasi tao lang naman siya, kuya. Pero still, super bait nung lalaki na yun, kuya. Wala din naman ako masabi sa kanya. Kasi hindi naman kami committed both. Hindi yun naman po kami that time. So, ang niloko niya, sarili niya, kuya, hindi po ako. Sa ngayon, paano mo pinapahalagahan ang puso at sarili mo? Focus lang sa career. Focus lang sa kung anong sinimulan ko. Focus din sa kung sino yung mga nakapaligid sa akin. Mga true friends ko. Nag-i-stick ako sa mga taong totoo sa akin, kuya. Sa mga taong pinapahalagahan ako. Sa taong minamahal ako, kuya, ng totoo talaga. So, ayun. Alam kong mahirap, pero kailangan sagutin. Nung time na yun. Wala pa akong tinatanong. Ay, sorry. Ano ba akala ko ito? Alam kong mahirap yung pinagdaanan mo. Grabe yung roller coaster of emotions, di ba? Pero gaano ka-importante na may mga tunay kang kaibigan para suportahan ka? Kung wala akong true friends nun, malamang sa malamang nag-voluntary exit na talaga ako. As in, wala na akong ibang choice eh. Anong gagawin ko dito? Babaliwin ko sarili ko? Baka ma-depress lang ako lalo. Nakatulong talaga sila as my support system talaga ng mga time na yun. Thankful naman ako kay Rob na nandun sila ng mga panahon sa tabi. Na-appreciate ko si JP noon kay Rob kasi one time, mag-isa ako na sa girls' bedroom. Kasi baga dinamayan niya ako sa kaartihan ko ng mga time na yun. So yeah, At saka, thanks. nung mga time na yon, may ginagawa ka para mapasaya si Fiang. Oo, natanda mo ba? Pwede mo bang gawin? Tayo ka nga. Sorry, Fiang. Hindi ka narinig. Yun ba yun? Oh my God! Yung ganyan, oh. Sample, ikaw din, kuya. Ha? Ayoko nga gawin yun. Sorry, Ayoko nga gawin yun. Hindi ko na... Sorry. Sorry, Fiang. Hindi ko na ulitin. Sorry, Fiang. Hindi ko na ulitin. Alam niyo, guys, para matapos na, sorry, Fiang. Hindi ko na ulitin yun. Sorry, Fiang. Hindi ko na ulitin yun. And also, isa sa mga big factors is si JM. Diba? Kung wala yung tulong ni JM, malamang sa malamang. Yeah, voluntary exit na talaga ako. Kasi nga, talagang naging support system ko talaga din si JM dito sa loob ng bahay. And di ko naman in-expect na magiging ganun kami ka-close talaga. Very strong friendship talaga. Bond talaga. Yeah. Anong palaging sinasabi mo sa kanya? Para umokay yung feelings niya. Ayun, ang sinasabi ko lang kasi walang tigil o umiyak eh. Na alalahanin lang ho niya yung rason niya kung ba't siya nandito, hindi naman ho yung lalaki yung rason ba't siya nag-audition dito eh. Marahil ho, yun yung tumulong sa kanya sa pag-audition dito, pero para naman ho sa pamilya niya to, hindi para dun sa lalaki. I just have to ask this. Okay. Pwedeng hindi mo sagutin kung hindi ka comfortable. Okay. Kamusta na kayo nung taong yun? So, eto, 100% totoo. Nung hinawakan ko yung phone ko, sabi ko sa kanya, sabihin mo na sa akin lahat para makapag-decide na ako ganito ganyan. Aba, sinasabi niya lang sa akin na palagi, parang maniwala ka na lang sa mga maririnig mo, ganito ganyan. So, sabi ko, asan yung sagot sa tanong ko? Paano ako magde-decide if anong gagawin ko? That's it, block. So safe to say, right now, wala ka ng communication with that person at all. In any of my social media accounts, wala. I'm so proud of you. Buti naman Buti pinili mo yung sarili mo. Ito yung sinayang mo. Our big winner. Alright? Nakaka-big winner yun. Looking back, Fiang, may pagsisisi ka ba sa pagpasok mo sa aking bahay? Kung may pagsisisihan man ako, wala man ako pagsisisihan, kuya, na pumasok ako dito sa bahay mo. Kung hindi ako pumasok dito sa bahay mo, kuya, wala akong character development. Sobrang laki ng binago mo sa buhay ko po, kuya. Kahit yung mga naranasan ko dito sa roller coaster, still, kuya, tinake ko na lang siya as lesson na din. Hakbang ko na din yun, kuya, kung paano mag-matured. Ito yung biggest and most tama kong ginawa, right decision I've ever made in my entire life, kuya. Yung pumasok dito sa bahay mo. Fiang, Po. salamat sa pagbabahagi sa akin ng kwento at buhay mo. Ipinamalas mo ang katotohanan ng iyong puso dito sa aking bahay. Bagamat hindi madaling tahakin
ang daan sa paghihilom, hindi ito imposible. At sa pagkakilala ko sa iyo, likas ang lakas at pagtitiwala mo sa iyong sarili. Kaya sana, ipagpatuloy mong piliin at unahin ang iyong kaligayahan para sa pamilya at pangarap. Kung saan ka liligaya, ang puso mo ay susunod rin. Tama. Thank you, Kuya.